Ate, hindi naman tama na lagi kang nauuna kay Rohel. Lugi naman ako niyan. Reklamo ni Alice, ang dalaga kong amo. Bakit? Ako ang mas may kailangan sa kanya, di ba? Sagot naman ng kapatid niyang si Fiona. Siya naman ang misis ni Mr. Henry. Siya ang kumuha sa akin bilang kanilang boy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rohel. 30 anyos, isang probinsyano. May asawa at anak na po ako, pero lumuwas ako sa Maynila para makapagtrabaho. Namasukan ako bilang boy sa isang bahay ng incheck na negosyante na itatago na lang din natin sa pangalang Henry. Mga 45 na ang edad nito. Lagi siyang abala sa negosyo kaya halos wala dito lagi sa bahay. Ang misis naman niya ay si Madam Fiona. Hindi niya rin po tunay na pangalan. 35 anyos. Maganda at mukhang bata pa. Mistisa rin to na mukhang may lahing Chinese. Hindi naman kalakihan yung bahay na yon. Pero maganda at moderno na ang disenyo nito. At sa tipid ng amo kong incheck, ako lang ang kinuha niya para gumawa ng mga karamihang gawain sa bahay niya. Niwala silang kasambahay dahil naroon ang misis niya. Yun ang katwiran niya nung minsang makausap niya ako tungkol sa mga dapat kong gawin. Bukod kay Madam, sa bahay din nakatira ang nakababatang kapatid niya na si Alice. 27 anyos. Sekretarya raw ito sa opisina ni Mr. Henry. Kaya madalas ding late umuwi. Maganda rin si Alice. Medyo mas pilya ang aura kumpara kay Madam na pino ang kilos. Ako ang naging utusan nila. Tagalinis, tagagawa ng kung ano-ano at minsan taga-drive kung wala ang family driver. Sa umpisa, trabaho lang ang iniisip ko. Pero habang tumatagal, napapansin kong parehong may tinatagong ugali ang dalawa kong among babae. Isang umaga, habang naglalampaso ako sa may beranda, tinawag ako ni Madam Fiona. Rohel, baka naman pwede mo akong tulungan dito sa likod. Medyo nahihirapan akong abutin tong paso eh. Sabi niya habang nakatayo siya sa gilid ng pool. Nakaduster siya ng sobrang nipis nung oras na yun. Kaya kahit umiwas man ako, aninag ko pa rin ang magandang hugis ng katawan nito. Agad akong lumapit at kinuha ang paso na tinutukoy niya. Napalunok na lang ako ng mga sandaling yun at umiwas agad ako ng tingin sa kanya. Pero napansin yata ni Ma'am Fiona yung reaksyon ko, kaya ngumiti siya. Pasensya ka na, Rohel ha. Ganito talaga ako manamit kapag mainit ang panahon. Sabi niya. Wala po yun, ma'am. Sagot ko. Pero simula nun, tila nagkaroon ako ng lihim na interes sa kanya. Kinabukasan, si Madam Alice naman ang nakasalubong ko sa may kusina. Nakashort siya at sando. Mukhang galing yata sa jogging. Habang umiinom siya ng tubig, napatingin siya sa akin at bigla na lang tong nagsalita. Rohel? May girlfriend ka ba dito sa Manila? Nagulat ako sa tanong niya. Wala ho, ma'am. May asawa at anak na po ako sa amin sa probinsya. Pagkasabi ko noon, bigla siyang lumapit sa akin na halos magdikit kaming dalawa. Ganun ba? Sayang naman. Bulong niya sabay kindat bago tumalikod. Natulala na lang ako nung oras na yon. Doon ako lalong naghinala na may kakaiba talaga sa mga amo kong babae. Dumating ang isang gabi na hindi ko malilimutan. Nasa business trip si Mr. Henry, kaya kaming tatlo lang sa bahay nung gabing yun. Matapos ang mga gawaing bahay, umupo ako sa gilid ng garahe para magpahinga. Maya-maya bigla akong tinawag ni Madam Fiona. Rohel, samahan mo ako saglit sa pool. Wala akong makausap eh, sabi niya. Pagdating ko, nakaupo siya sa recliner.
naka-bathrobe. Maya-maya, binuksan niya yung alak at inalok ako. Konti lang, Rohel, pampatulog lang. Anito. Medyo nagdalawang isip ako pero tinanggap ko rin. Habang tumatagal kaming magkasama, lalong nag-iiba ang usapan namin. Mula sa simpleng buhay sa probinsya, hanggang sa tanong na hindi ko inakala. Masaya ka ba sa napangasawa mo, Rohel? Ho? Oo po naman, ma'am. Pero syempre, malungkot. Kasi malayo ako ngayon sa kanya. Napatingin siya bigla sa akin. Tapos ngumiti. Alam mo, Rohel, minsan, kailangan din natin ng kasama. Kahit pansamantala lang. Kinabahan ako bigla sa sinabi niya. Hindi pa man niya sinasabi ng direkta, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Ilang minuto pa, biglang dumating si Madam Alice. Naka-nighties lang to at halatang bagong paliko. Ate, uy, mukhang may inuman dito ah. Pasyat din ako ah. Piling sabat niya. Lumapit siya at naupo sa tabi ko. Habang nagbibiroan silang magkapatid, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano. Hanggang sa bigla na lang sumandal si Alice sa balikat ko. Ate, bagay pala kay Rohel maging bodyguard mo eh. Ang ganda ng tindig eh. Oo nga. Pero baka may mang-away pa sa atin dahil dito. Sagot ni Madam sabay tawa. Siguro'y si Sir Henry ang tinutukoy niya. At nagkatinginan silang dalawa. Tapos sabay silang tumingin sa akin. Para bang may sinasabi silang hindi ko nalalaman. Makalipas ang ilang araw, lalong naging alanganin ang sitwasyon ko sa bahay. Bigla na lang kasi akong pinatawag ni Fiona sa kwarto niya para mag-ayos ng mga kalat. Paglingon ko, nakahiga siya sa may kama at nakatingin lang sa akin. Rohel, pwede bang huwag mo na muna akong tawaging ma'am kapag tayong dalawa lang? Bigla niyang bungad. Ho? Ano pong itatawag ko? Di Fiona na lang. Doon tuluyang nagbago ang lahat sa pagitan namin ng asawa ni Mr. Henry. At isang hapon naman, si Ma'am Alice naman ang tumawag sa akin sa may sala. May pinapabuhat siya. Pero sa bandang huli, hindi pala yon ang pakay niya. Habang magkausap kami, bigla siyang lumapit at bumulong. Rohel, wag mong kalimutan, hindi lang si ate ang amo mo, okay? Sabi nito sabay ngiti bago umalis. At naiwan akong tulala. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na naging pareho ang pakikitungo sa akin ni Madam Fiona at ni Ma'am Alice. At ako naman, kahit pilit umiiwas, nadadala pa rin sa ganda nilang dalawa. Isang umaga, habang naglilinis ako sa labas, lumapit si Fiona. Naka-short siya at puting blouse na loose. Rohel, ang aga mo namang nagising. Hindi ka ba napuyat? Tanong niya habang naglalakad palapit. Sanay na po ma'am, Fiona. Sagot ko. Buti naman at natatandaan mo. Mas bagay na tinatawag mo akong Fiona. Kasi naman ho, kayo po ang amo ko. Lumapit siya at bumulong sa tenga ko. Amo mo nga. Pero pwede naman nating kalimutan yun kung game ka, Rohel. Napatigil ako sa pagwawalis. Hindi ko alam kung paano sasagot sa sinabi niya. Hindi ko na itanong kung ano bang ibig niyang sabihin. Pero mukhang nakuha ko ang nais niyang ipahiwatig. Kinagabihan, nasa kusina ako at naguhugas ng plato nang biglang dumating ang dalagang si Alice. Naka-t-shirt ito ng manipis at basa pa ang buhok galing shower. Rohel, ikaw na naman ang mag-isa dito? Hindi ka ba naboboring? Hindi naman po, ma'am. Sanay po ako. Lumapit siya sa akin at sumandal sa lababo. Nahalos katabi ko na talaga siya. Alam mo, bilib ako sa'yo. Kung ibang lalaki ka siguro, baka sumuko ka na sa ate ko. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko pero hindi niya ako sinagot.
Ngumiti lang siya bago naglakad palayo. Makalipas ang ilang araw, magkasabay ulit kami ni Fiona sa beranda habang nagkakape siya. Tinanong niya ako bigla. Siguro may babae ka dito sa Maynila, Rohel, no? Tila biro niyang sabi. Wala po, ma'am. Tapat po ako sa asawa ko. Talaga ba? Paano kung may babaeng kusang lumapit ngayon? Yung tipong hindi mo kayang tanggihan. Siguro, may hirapan po akong umiwas, Fiona. Napangiti siya sa sagot ko. At least honest ka, sabi niya. Sa bawat pag-uusap naming dalawa, lalong nagkaroon ng tensyon sa pagitan namin. At hindi ko alam kung hanggang kailan ito magpapatuloy. Isang hapon, nag-aya si Alice na manood kami ng pelikula sa sala, habang wala si Fiona at ang asawa niya. Naupo siya sa sofa, ako naman ay sa gilid lang. Pero makalipas ang ilang minuto, bigla siyang lumapit at sumandal sa aking balikat. Kuya Rohel, huwag ka nga mailang, para ka namang iba sabi nito. Baka ho kasi maabutan po tayo ni Madam. Huwag kang mag-alala. Gabi pa yun makakauwi Tsaka hindi mo ba napapansin? Pareho kaming interesado sa'yo. Natigilan ako at nagtaka nang sabihin niya yon. Pero ilang sandali lang, napansin kong lalong dumiin ang balikat niya sa braso ko. Pero dahil sa takot na baka masisante, pinili kong tumayo at umiwas alang-alang sa pamilya ko. Maglilinis lang po muna ako sa garahe, Ma'am Alice. Makapagalitan ako ni Sir kapag maabutan niyang marumi yung sasakyan niya. Natuwa lang siya sa naging reaksyon ko bago ko umalis. Pero inaamin kong buong gabi, iniisip ko yun. Hindi ko na rin alam kung saan ako lulugar sa bahay na iyon. Parang naging laruan ako sa pagitan nilang magkapatid. Tila sinusubok nila ako kung hanggang saan ang kaya kong tiisin. Pero dumating yung araw na tuluyang nalagay na ako sa alanganin. Tandang-tanda ko pa. Gabi yon at umuulan ng malakas. Wala si Sir Henry dahil nasa out of town meeting. Ako lang at ang magkapatid ang nasa bahay. Habang naglilinis ako ng kusina, narinig ko si Madam Fiona na tinawag ako. Rohel, halika nga dito sa kwarto saglit. Nang marinig ang boses ni Fiona, agad akong pumunta. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Suot ang silk na nighties. Pakisara mo yung bintana. Lumalakas na naman ang ulan Anya pa. Sumunod ako. Pero ramdam ko yung kaba ng mga oras na yon. At hindi ko maiwasang mapansin ang malapor sila ng hita niyang nakalitaw sa suot niya. Salamat. Sabi niya nang matapos ko yung inuutos niya. Pero hindi pa ako nakakaalis nang bigla siyang nagtanong. Rohel? Tanong ko lang, kailan ka huling niyakap ng asawa mo? Matagal na po, Fiona. Umiti siya at sinabing, alam mo ba, minsan naiinggit ako sa mga simpleng mag-asawa lang. Kasi kahit wala silang masyadong pera, at least magkalapit lang sila. Dito kahit nandito ako sa magandang bahay, laging wala naman ang asawa ko. Pagkasabi niya noon, lumapit siya sa akin. Minsan kasi, kailangan ng tao na maramdaman na may nagpapasaya sa kanila. Yung kahit sandali lang. At nagulat na lamang ako at tuluyang natulala nang kalasin ni Fiona ang suot niya sa harapan ko. Hanggang sa namalayan ko na lang na yumakap siya sa batok ko at hinila ako papalapit sa katawan niya. Doon, unang may namagitan sa amin ng misis ng aking among incheck. Hindi ko talaga malilimutan yung maganda niyang mukha habang nagpapakasasa kami sa bawal na sandali. Halos ayokong bitawan at pakawalan ni Fiona nung gabing yun. Mabuti na lang, nakatulog siya sa pagod, kaya nakaalis ako sa kwarto niya. Paglabas ko, halos hingal pa rin ako. At sa hallway, hindi ko inaasahang makakasalubong ko naman si Ma'am Alice. Nakashort siya at sando.
Parang hindi malang alintana ang lamig ng ulan. "Oh, galing ka kay ate, no?" Tanong niya. "Po, pinasara lang po niya yung mga bintana." Sabi ko. Talaga lang ha?" Bulong niya. Napatingin ako sa kanya na tila kinabahan. Pero siya, ngumiti lang at saka tuluyan ang naglakad papalayo. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa maliit kong kwarto, paulit-ulit kong iniisip yung nangyari sa amin ni Fiona. Minsan, hindi ko na alam kung panaginip ba o totoo yung nangyayari sa buhay ko. Isang ordinaryong boy lang ako pero heto, nasa gitna ako ng dalawang amo kong babae. Biyernes ng gabi, hindi ko inasahang mag-aaya si Madam Fiona ng konting inuman sa loob ng bahay. Sabi niya para daw ma-relax kami at makalimutan muna ang stress. Nasa out of town pa rin si Mr. Henry ng araw na yun, kaya kaming tatlo lang. Ako, si Madam at si Alice. Sa una, tahimik lang akong tagabukas ng bote at tagabigay ng pulutan. Pero habang lumalalim ang gabi, tila nag-iiba ang sitwasyon. "Rohel?" Bunga ni Alice. Habang nakasandal sa may sofa, medyo namumungay na ang mga mata nito. "Hindi ka ba napapagod na puro trabaho lang ang ginagawa mo?" Ngumiti naman si Madam at sumabat. "Tama si Alice. Ikaw ang gumagawa ng lahat dito. Siguro naman may karapatan ka ring mag-enjoy." Napakamot na lang ako ng batok ko nung oras na yon, dahil hindi ko talaga alam kung anong isasagot ko. Habang umiikot ang baso ng alak, tila lalong nag-iiba ang sitwasyon namin. "Rohel," bulong ni Madam habang inaabot ang baso ko. "Kung sakaling may mag-alok sa'yo ng dagdag trabaho at mas malaking sahod, tatanggapin mo ba?" "Po? Ano pong ibig niyong sabihin?" Tumawa naman si Alice. "Ate naman, diretsuhin mo na kasi. Simple lang naman, Rohel. Ikaw na ang boy. Ikaw na rin yung maging libangan namin dito sa bahay." Wika nito. Nanlaki yung mata ko nung oras na yun. "Grabe naman ho kayong magbiro," sabi ko. "Hindi ito biro, Rohel. Seryoso kami ni Alice." Sagot ni Fiona na tila nag-aantay ng sagot ko. "Pero, ma'am, paano ho kung malaman ni Sir Henry to? Baka masisante pa po ako." Ngumiti si Madam. Sabay hawak sa kamay ko. Tila ba sinasabi niyang siya ang bahala. Ilang minuto lang, inaya nila akong pumasok sa master bedroom. Ako naman, parang alipin na lang na sumunod. Pagpasok namin, naroon ang malaking kama at may lampshade na dimang ilaw. "Dito ka umupo," utos ni Fiona habang hinahatak ako sa kama. Sa puntong yon, umupo ako kaagad na halos hindi makagalaw. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng sitwasyon. Maya-maya, sabay silang lumapit at umupo sa magkabilang tabi ko. "Simula ngayon, Rohel, hindi na lang pagiging boy ang trabaho mo," bulong ni Ma'am Fiona. "Isipin mo na lang para sa pamilya mo lahat ng to." Pili ang sabi naman ni Ma'am Alice. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yung mga sinasabi nila. Pero nang makita ko ang mga mata nilang parehong sabik, alam kong wala na akong kawala. Tumango na lang ako nung oras na yon bilang pagsang-ayon sa nais nila. Inisip ko rin yung dagdag sahod dahil para sa pamilya ko yun. At maya-maya nga, nagkatinginan silang magkapatid at sabay na napangiti. Naging saksi ang 4 na sulok ng kwarto sa naging eksena nung gabing yon. Parehas kaming uhaw. Pare-parehas kaming uhaw. Gigil at halos walang pahinga. Doon ko na-discovery kung gaano sila kahilig pagdating sa ganung bagay. Halos mamayat ako't malanta nung lumabas ako ng kwartong yon. Pero hindi ko rin maitatanggi. Napakaswerte kong lalaki at nabigyan ako ng pagkakataong ganon. At doon nagsimula ang kakaibang kasunduan. Isang boy na hindi lang basta taglinis, kundi tagapunan na rin ng pangangailangan nila.
Pero sa isip ko, alam kong darating yung araw na baka may makadiskubre. At kapag nangyari yon, lahat kami delikado. Mula ng gabing nag-inuman kami, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ko sa bahay na iyon. Hindi na ako basta boy lang na tagalinis, tagabuhat o tagasundo. Nagsilbi na rin akong libangan ng dalawa kong among babae. Kapalit nun, magandang sahod na kaming tatlo lang ang nakakaalam. Pero unti-unti, natutunan ko ring masanay. Pero habang tumatagal, hindi na lang yata katawan ko ang nasasangkot, kundi pati na rin ang damdamin. Minsan kasi si Madam Fiona ang unang tatawag sa akin. Rohel, samahin mo ako saglit sa kwarto. Pagka ganun, alam ko rin gusto niya. Minsan naman si Ma'am Alice. Rohel, huwag mong kalimutan na ako muna ngayong gabi. Hindi naman pwedeng palaging si ate na lang. Sa una, parang trabaho lang din talaga. Pero habang tumatagal, sa tuwing may pagkakataon, sa tuwing may tatawag sa akin, at minsan sabay pa sila, doon ako pinaka-nalilito. Isang gabi, parehong nag-text sa akin si Ma'am Fiona at si Ma'am Alice. Pareho silang gustong makasama ako. Pareho rin silang nagsabing ako muna. At may gabing, tatlo kaming magkakatabi sa iisang kama. Rohel, bulong ni Fiona habang nakayakap sa akin. Kapag kasama kita, feeling ko, ikaw yung asawa ko. Ako rin, sabat naman ni Ma'am Alice mula sa kabilang side. Napapapikit na lang ako. Hindi ko alam kung paano hahatiin ang sarili ko sa dalawa. May mga oras na habang mag-isa akong nakahiga sa maliit kong kwarto, napapaisip ako. Hanggang kailan ko kayang dalhin to? Paano kung mahuli kami ni Sir Henry? Ganun ang naging papel ko sa bahay na iyon. Na kahit sa pelikula ay hindi ko akalaing mangyayari. Akala ko nga alam ko na rin ang lahat sa bahay na iyon. Pero mali pala ako. Nung minsang madiskubre ko ang isang bagay na lubos na kinagulat ko. Minsang nagpaalam si Ma'am Fiona na magsha-shopping at hapon na ang uwi. Pababa ko noon papuntang kusina nang madaanan ko ang kwarto ni Mr. Henry. At nagulat ako nung mahuli ko si Mr. Henry at ang dalagang si Alice na magkayakap sa kama. Tila pareho silang pagod at nakapit pa nang maabutan ko. Lalo akong naguluhan sa bahay na iyon simula noon. Hanggang sa kasalukuyan ay nagtatrabaho pa rin po ako sa kanila. At alam kong hindi normal ang napasok kong trabaho. Sa ngayon, nananatiling lihim ang lahat sa bahay. Nakakapagpadala rin ako ng mas malaking halaga sa pamilya ko sa probinsya. Pero nitong mga nakaraang linggo, napansin ko, pinaiba ni Mr. Henry ang mga CCTV sa loob ng bahay. Naisip ko, baka may duda na rin kaya siya sa akin. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano kayang mainam na gawin? Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po at lubos na gumagalang, Rohela.